Hello, good morning once again mga lalabs, mga bayots. Pag-uusapan natin itong si Attorney Iskol Bocol Tuta Soto. Ay wala, excited magiging Vice Presidente. Through impeachment, i-impeach na si BP Sara para siya yung makaupong Vice Presidente dahil mga lalabs, mga bayots, sa mga hindi nakakaalam. During campaign 2022 or before pa yata yun, nung nag-file na ng Certificate of Candidacy, si Bongbong Marcos, si Sara ang kanyang partner doon, no? Katandem. Tapos ito si Tuta Soto na to, sila ni Ping Sot, ni Pinky Lacson. So ngayon, of course, Leni Robredo at si Wow Dagat na Kiko Matching. Ang gusto talaga ni Liza Marcos na magiging katandem ni Bongbong Marcos ay itong si Tuta Soto. Dahil according doon sa mga balibalita, di umano ay si Hilin Gamboa at si Lisam Aranita Palaka Marcos Butod ay magkamag-anak di umano. So ito siya ang gusto. Kaso lang, maraming mga advisor yata si Bongbong Marcos that time na nagsasabing hindi pwede si Tuta Soto dahil kapag siya ang magiging running mate ni Bongbong Marcos, ay magiging matatalo si Bongbong Marcos. So wala siyang choice si Palaka Lisa, kundi pumayag na si Lisa ay si Sara ang magiging running mate ni Bongbong Marcos para manalo si Bangag. So ngayon, ito na. Dahil gusto lang ma-impeach talaga, ito yun eh. Ginagastusan ng kaban ng bayan ng pera ng taxpayers ang impeachment ni BP Sara para matalsik siya sa pwesto at hindi na makatakbo pagka-presidente sa 2020. Dahil takot sila eh. Dahil sinabi na ni BP Sara, may mananagot. Ang kanyang magiging ka-running mate na magiging vice presidente niya ang gagawa or tutugis, lilitis sa mga makasalanan sa during the Bongbong Bangag Marcos administration. Ngayon, patalsik na si BP Sara at gusto magiging vice presidente at siya ambisyoso din to, gustong maging presidente. Wala nga itong nagawa. Ano ba ang nagawa ni Tuta Soto during around 30 years, 3 dekada niya bilang isang Senate President dyan, bilang isang senador? Ilang batas ba ni Tuta Soto ang napakinabangan ng taong bayan na hindi naghirap ang mga Pilipino? Wala. Ang kanyang achievements lang na pinagyayabang niya is nagiging 3 times consecutive Senate President siya. Yun lang. Tinubuan na ng tahod ang putang inang animal na to. Sana lamunin na ito ng lupa. Ano pa rin eh, wala pa rin kasabot itong Pinking Bayot na ito according to late Senator Miriam Defensor Santiago. So ngayon, basa kayo dyan sa baba. Nagbigay na ng paunang abiso si Senate President Tuta Soto III. Ako lang yung Tuta Tito dito. Sa kanyang mga kapwa senador kaugnay sa posibilidad na umakyat na sa Senado ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Isang hakbang na indikasyon ng maagang paghahanda ng mataas na kapulungan. Pas pinaghahandaan pa ninyo, mga putang ina ninyong mga senador. Kayo, Ping Lacson, putang ina mo din, animal ka. Pinaghahandaan ninyo itong impeachment ni BP Sara kaysa Senate Blue Ribbon Committee mo, na imbis na litisin mo yung magnanakaw dyan na mali-malita, involved Marcos Sr., si Marcos Jr., involved si Martin Romualdez na boss ninyo. At si Sandro, at kung sino pa, ito din. Nakatanggap di umano ng 5 million sa malita. At si Pinky Lacson, sakay pa sila sa chopper. Kaya, imbis na yung impeachment, yung flood control, na yon, scam. Ang kanilang pagtuunan, dito sila sa impeachment.
inilihis. So ngayon, inutusan nitong excited na si Attorney Iskol Bocol, Tuta Soto, dahil gusto talaga niyang ma-impeach si BP Sara at gusto niyang maupong Vice Presidente dahil kung idaan sa legal na halalan, kahit magbigti pa ito doon sa monumento ni Jose Rizal at ni, sino ba yung isa na matapang, Bonifacio, hindi mananalo si Tuta Soto. Hindi nga ito nanalo bilang senador. Minimikos-mikos lang ni George Garcia sa utos ni Martin Romualdez. Talo man to. Paano mananalo ang mga putang inang ito? Ninanakaw nila yung boto ng mga kandidato na side sa Duterte. Si Kibulo, imposible hindi manalo yon. O, ninanakaw nila doon. Nilagay dito ka. Magtaka kayo kung bakit nag-number 1 si Bam Aquino. Tandaan ninyo, si Bam Aquino, ang kanyang asawa at ang speaker dati na si Tambaloslos Martin Romualdez ay magkapatid o magpinsang buo. Connecting the dots. O alam nyo na si Kiko Pangilinan bakit nanalo? O diba? Mula nung ipalibing ni dating Pangulong Duterte si Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani, anong sabi ni Kiko? Ipapahukay niya, diba? O saan si Kiko ngayon, si Marcos Jr. ang presidente? Pumunta ng Malacanang, lumuhod, sumipsip sa bayag ni Marcos Jr. O, ang resulta, nanalo. Kasi kung pagdadrama-drama lang ni Sharon Cugita na yan, ang asahan ni Kiko sa kanyang pangampanya, wala nang epekto yun eh. Bakit? Natalo nga si Kiko noong 2022 bilang Vice Presidente tumakbo. Kahit palumuha pa si Sharon ng dugo, wala. Pero dahil lumapit sila sa first family, na kung may connection sila, hawak nila ang cumulation on election, nanalo si Kiko Pangilinan. So ayun kay Tuta Soto, mahalagang maging handa ang Senado sakaling makatanggap ng articles of impeachment mula sa House of Representatives kung saan sila ay kikilos bilang mga hukom sa paglilitis. Ayan na. Gusto ko lang bigyan ng paunang abiso ang aking mga kasamahan tungkol sa posibilidad na pagtanggap ng article of impeachment mula sa Kamara. Mas mabuting ito, paghandaan daw. Hindi pa man daw tiyak kung aabot sa Senado ang kaso, iginit ni Soto na responsibilidad nilang paghandaan. Ang ganitong sitwasyon, bahagi ito ng kanilang mandato sa ilalim ng Constitution bilang impeachment court. Oo, bahagi nga. Pag sa mga ganitong bagay, pinagmamalaki ninyo, bahagi kami ng konstitusyon. Pero sa ibang mga bagay na kung saan kayo yung tinatamaan, gaya na lang ng mahigit 1.3 trillion pesos na flood control scam, wala kayo dyan eh. Tahimik kayo sa dipotang inang konstitusyon na pinagsasabi ninyo. So sabi pa ni Tuta Soto dito, I am undergoing a crash program on the rules of court to jive with our own rules. So sa ilalim ako ngayon, in English lang, sa isang crash course rules. Ay, sus ko po. Alam na namin, Tuta Soto. Excited ka, ma-impeach si BP Sara dahil gusto mo magiging vice presidente na hindi ka dumaan sa halalan dahil alam mo na kahit magpakamatay ka, sa harapan ni Jose Rizal at sa revolto ni Bonifacio, talo ka, hindi ka mananalo. At alam na namin kung anong i-judge ninyo kay BP Sara, guilty. Pero hindi kayo magtatagumpay dahil may siyam dyan na senador na hindi pabor at may mga re-electionist dyan. Sige, subukan ninyo mga putang inang senador na re-electionist dyan sa 2028. Sumuporta kayo dito. Katapusan na din ng inyong karir bilang politiko.